Yes, hello guys. Muli na naman tayong magra-rides sa ngayon. So, another day, another rides. At titingnan natin yung ah, susubukan natin yung bago nating helmet, no? Na binili natin, no? Na binili natin. At isa siyang modular helmet. At titingnan natin yung kanyang aerodynamics, yung kanyang fitting, yung kanyang uh, credibility, bang tawag doon? O yung kanyang made, no? Kung talagang ano talaga siya. Magagamit sporty or pang long rides or sabi natin daily use, di ba? So, bumili tayo ng isang bagong helmet para isa siyang modular helmet para sa mga ating mga sabihin na natin daily rides or long rides or pag may mga pupuntahan tayo dahil iniikot ko yung Bicol region, no, sa ngayon at konti pa nga lang napupuntahan ko nakapokus pa lang ako dito sa first district, di ba? So paminsan-minsan napupunta rin tayo sa third district and the second district. So pero ibang helmet yung gamit ko. So ngayon, ito yung gagamitin ko ngayon. Itong bago nating biling helmet. Kasi gusto ko lang itong matesting kasi maganda raw di ba? Maganda raw. So actually, ito siya, nasa box siya. Ito siya. Zebra Richie. At ang kanyang model Zebra Rat no? Zebra Rat. Model Zebra 113 A113 Richie. Flame. Actually, flame ang ating pinili na matte gray, no? Matte gray ang ating pinili. Yun ang kanyang version. At ang size ng ulo ko is medium. So kaya pumili tayo ng medium size. Para at least fit. Kasi mas maganda kasi sa, alam nyo ba, ito ang sikreto, no? Ito ang sikreto. Para hindi maalog yung ulo natin. Hindi gaano maalog. Huwag tayo mag-helmet na maluwag. Kasi pag kung sakali man may mangyari sa atin, maaalog yung ulo natin, yung talagang talaga, yung parang magagalaw pa rin sa loob ng helmet. Pero kung fitted ang helmet natin ay ibig sabihin nadadala yung sa bawat galaw mo, nadadala yung helmet doon sa bawat galaw ng ulo mo. So yun ang maganda. So hindi naman siya yung talagang ipit na ipit, kundi talagang kaya nga meron tayong mga measurement ng sizes ng ating head para at least maano natin, ma-fit natin yung talagang true to fit yung makuha natin na helmet at yun ang magamit natin, no? So yun ang isa sa mga pinaka-importante pag nagra-rides tayo. Dahil lalo na't helmet ang pinaka-importante talaga. Kasi kapag wala kang helmet, una, ulihin ka ng LTO. Masyado kang matala sa mata nila. Pangalawa, protection mo na rin, no? Protection mo na rin para wag mahuli. Protection mo na rin para ikaw ay kung sakali man dumating yung bagay na hindi natin inaasahan, yung mga disgrasya, dahil nandyan lang yan sa kalsada, di ba? Lalo na't wala tayo sa racetrack, di ba? Kasi alam mo mas dangerous talaga sa kalsada, sa mga highways na sa mga road trip motor kaysa sa racetrack. Kasi sa road trip sari-sari ang masasalubong mo, di ba? Una, pasalubong na sasakyan. Pangalawa, yung tumatawid. Pangatlo, yung mga hayop na tumatawid katulad ng aso, pusa, di ba? So minsan magugulat ka pa, di ba? Dun sa mga umo-overtake sa iyo. So mas dangerous sa
sa road trip kaysa sa racetrack, no? Kasi sa racetrack, alam mo yung focus mo. Alam mo yung talagang target mo. 'Di ba? Meron ka lang isang target to win, 'di ba? Dito hindi eh. Yung iba pagilasan, 'di ba? Kaya napaka-importante ng helmet lalo sa road trip. Lalo na dun sa mga nag uh, ano, nag uh, nag-grab or lalamove ganun, yung mga ganong mga courier, 'di ba? Napaka-importante sa kanila 'yon. Na mag-helmet sila. Saka yung mga naglo-long rides, yung mga pupunta sa mga lugar, sa mga para mag-relax, magkape, hindi like that, 'di ba? At mag-date, 'yan, mga ganon, 'di ba? Importante. So kaya pumili tayo yung fitted talaga sa atin. So kaya susukatin natin yung ulo natin, 'di ba? Kapag kukuha tayo ng helmet. At wag tayong mag-ano ng allowance. Alam niyo ba, isa sa mga katotohanan din or na about sa helmet ay yung shell ng helmet, it is almost the same. Siguro medyo magkakaroon lang ng pagkakaiba dun sa forma, no? Yung iba medyo kubkob, yung iba naman medyo flattened, yung harapan, yung iba naman medyo patulis, 'di ba? Harapan at tulihan. So magkakaiba lang yung forma, pero yung shell ng helmet is the same lang 'yan. No, the same lang 'yan. Nagkakaiba lang talaga doon sa hulihan, sa unahan, din dito, no. Kasi yung iba medyo slim ng konti. So kaya medyo fitted. So doon nagkakaiba yung shell. At kapag nagsusukat tayo, hindi naman yung shell ng helmet ang sinusukat natin. Pag sinusukat natin ang ulo, ang sinusukat natin ay ang foam, yung kanyang padding. So yun, kaya doon nagkakaiba. So ibig sabihin, kapag kumuha ka ng extra large, magiging maluwag sa'yo kasi medyo i-compress nila yung padding papunta doon sa shell. So para magkaroon ng space para doon sa extra large. Yung large naman ay ganun din, di ba? So kapag puwing ng medium, of course, medyo kikipot ng konti hanggang sa small size ng ulo na ipinapasok doon sa helmet. So yun ang ano ng helmet. So kaya akala natin ay yung shell nagbabago. Hindi. Ang nagbabago, yung foam na nasa loob. Yun ang nagbabago. Yung extra large, medyo malambot yung foam nun para magkasya. Yung large, medyo malambot-lambot. Yung medium, medyo matigas ang ano nun. Kaya kailangan, susukatin nyo yung head. Diba? Susukatin nyo. Kasi doon nakasalala yung para hindi kayo masyadong kulob na kulob at hindi rin kayo masyadong luwag na luwag. Yan talagang fit talaga, true to fit. Ayan. Yung mga helmet naman, it is designed. It was engineered. So hindi naman yan basta ginawa na okay na yan. No. May sukat talaga sila. It was engineered by some other maker na talagang may pinagsukatan talaga sila na mga different heads ng mga tao na sinukat nila kung ano talaga yung kung komportable o hindi komportable, di ba? Ano ba yung mas komportable sa inyo? So mayroon silang mga data niyan. Kaya nakakagawa sila ng ganong klaseng helmet. Hindi naman sila basta ginawang helmet. So mayroon silang mga data na ginawa para at least yung helmet na yon ay maging komportable sa iba-ibang klaseng tao. Ayun, di ba? So yun ang paniniwala ko. At yun din ang talagang totoo naman yun. Kasi gagawa ka ng isang product without any testing to everyone, without any trials. So anong mangyayari, di ba? So kaya meron tayong tinatawag na certificate of registration ng helmet at yung license ng helmet at yung ISO, no, ng helmet, ay meron tayong mga tinatawag na ganon. Yung katulad ng ICC, may tinatawag na ganon. Di ba? So kaya, napaka-importante yung mga certificate na yon. So ibig sabihin, pumasa sila doon. Katulad ng BPS, di ba? Yung PS, meron siya ng PS na napasado talaga yung it is good yung helmet na gagamitin mo.
including the shell, of course. Not only the foam, not only the make or the pictures of that product, kundi importante yung talagang maiingatan yung gagamit, no? At sa different kind of people, di ba? So yun ang design nila. So ito ngayon bubuksan na natin, no? At gagamitin natin sa rides mamaya. Ayan, madaling araw tayo aalis para at least makita natin kung paano gumala ng madaling araw at malayo ang pupunta natin. Ayan, meron siyang bubble wrap para maingatan. Okay. At meron siyang kasama. So, bago pa to. Meron siyang kasamang clear visor. Yan. Meron siyang kasamang clear visor. Kapag bumili ka ng helmet sa mga legit store ng helmet, may mga freebies sila. Minsan nga may t-shirt, balaklava, gloves. Minsan may mga ganun silang freebies kapag very generous yung store na nabilhan nyo. Diba? So ito lang yung freebies. Ito yung then manual spoiler which is nakakabit na. So yun. So and then of course dust bag, nakalagay siya sa dust bag. Siyempre. So, ilalabas natin. Ayan. So, ito yung dust bag niya. Ayan, may tatak na zebra. So, try natin. Ito. So, ito yung zebra. Kikita niyo ba? Ayan. So, ito yung Zebra 115. So, ayan. Naka-DOT na siya. Naka-DOT certified at FMVSS 218 certified. So, ibig sabihin, talagang sertipikado na siya. At meron siyang pin lock. So, modular helmet siya. Ayan. Meron siyang seal of quality. So, ayan na yung niya. At ito, meron pa siya. Di ba may sticker pa siya rito? So, ito yung kabuuan niya. So, napakaganda. Ayan. At meron na, ito yung sinasabi ko sa inyo, na pumasa siya dito. Diba? Sa ganitong klaseng DOT, ECE, doon sa ibang helmet ko, ECE 2206. Ito ECE 2205. So, pumasya siya sa ganito. So, yung certified, yung BPS, yan. Yan. Zebra Richie ang model niya. Ganda na ng Zebra, no? Ng logo, no? Yan. Zebra A113s. Richie. Tama ba? Yan. 130. So, yun. So, nakalagay naman, naka-indicate naman sa box yung model na mabibili mo at yun din ibibigay sa'yo. Ayan, di ba? Yan. Nabuli natin to sa Moto Tribe, no? Sa Moto Tribe store. So, ayan. So, yan yung spoiler niya. Napaka-angas. Diba? So, try natin isuot. Diba? Ayan yung pagiging modular niya. Ayan na. At meron pa siyang chin guard para dun sa hindi pumasok yung alikabok. Yan. Yung foam niya, yan sinasabi ko. Yung foam niya, kasi medium siya, so medyo matigas para lang fitted sa natin. Diba? Kasi nga, yung shell is the same. Pero yung padding, doon nagkakabaro ng bari. Kapag large na yung pinili ko, lalambot na yan.
Kapag XL, masyadong malambot na yan. Para pag magkasya. Pero fit pa rin. Siyempre, ganun pa rin kakapal. Yun nga lang, nagkakaiba dun sa lambot. Yan. Pag subukan nyo yung mga helmet nyo, ganun yan. Hindi ko alam sa iba ha, pero siyempre, sa mga helmet na na-try ko, ganun talaga. Pero hindi ko alam yung iba kung ganun din. At ito, kung gustong mag-touring, na medyo mabilis-bilis ng konti, na nakaangat dahil naiinitan ka, meron siyang lock. Para hindi siya bumababa. Ilalak mo lang yan, para hindi siya bumababa. Yan. Yan. So, hindi siya bababa. At kung gusto mong i-close na siya, tanggalin mo yung lock. I-release mo yung lock. Yan. Pwede mo na siyang i-close. Yan. Close mo na siya. Yan. O, diba? Yan. Kagandahan pa nito, meron siyang dual visor. Ito yung kagandahan pa niya. Ayan. Yan ang kagandahan niya, diba? Smoke na nga, may dual visor pang smoke, siguro pag masyadong mainit. So, o kaya, gusto mong mag-touring na nakaangat, tapos mainit, meron ka pang dual visor na reserva sa loob. Diba? Sana, pero mayroon naman tong clear lens, na pwede mong palitan ng clear lens para sa gabi, kapag inaabot ka ng gabi, sa iyong biyahe, so palitan mo siya ng clear lens. Kasi meron ka namang smoke lens, na dual visor, na pangalawang visor na nasa loob ng helmet. So, okay, tatry na natin. So, since na gagamitin na natin to, no, tatanggalin na natin yung sticker, di ba? So, ang ganda nga kasi meron pa siyang ang tinatawag na ISB, Integrated Sun Visor. So, ibig sabihin talagang para sa talagang sikat ng araw. So, ang liliit ng mga letra niya nang mayroong warning. Ayan. So, wag na natin basahin yan siguro. Basta, understood na yan. Ibig sabihin, talagang magagamit para sa sunshade. So, yan, tatanggalin na natin kasi gagamitin na natin. Ayun, o. Ayun, o. Ayun. Lagay natin ulit dyan para alam natin. So, then ito, tanggalin na rin natin kasi gagamitin na natin. Ito tanggal, nakikita naman, no? Di ba? Yan, dito mo raw tanggalin. sabi ng naka-indicate siya. Yeah, yan, no? So, gagamitin na natin siya. Yeah. Yan. Sun visor. Wow, angas pala, oh. Nung wala ng parang sporty yung dating, no? Lalo na pag nakaganyan ka. Sporty. Subukan nga natin. Try nga natin. No, kapag ko, inaangat ko talaga to. Tapos close ko yung secondary visor niya. Para yan. Nandito yung niya, yung lever ng secondary visor. So, yan. At yung foam niya ay makapal siya, and then quick release. At may extra pa siya, may extra foam pa siya, yan, para yung hahawakan mo kapag gusto mong isuot yung helmet. So, susuot na natin kahit wala tayong balaklava, kasi testing lang pa lang naman di ba? Testing lang para at least ma-feel lang natin. So, ma-feel natin without balaklava, no? Yung sinasabi ko about fitted. So, at nakasalamin ako, tatry natin nakasalamin ako. Oh, natanggal. Kasi fit siya. Yan. Yan. So, okay siya. Fit siya. Okay. So, try natin. Nailagay uli yung salamin. Kasi, pwede naman daw siya Yun, pwede pala. At pwede ka mag-sunglass. Tingnan natin kung tatamaan siya ng secondary. Hindi. Ayan. Pwede mong gamitin na nakaganyan. Di ba? Naka-open to. Pero ilalak mo siya. Ayan.
Para hindi siya bumababa. Okay? So, yun. Meron pa siyang another visor. Maliban dun sa sa sun visor na sa lens. Ng front lens. Yun. Side view. Another side view. Try natin. Then front view. And then yung back view. Diba? So yun. Natin. Balik. Diba? Ayan. Tapos baba natin to. Wow! Ganda. Ayan, ganda. Ayan, buksan natin to para mas hindi tayo kulog. Then ito. Ayan. Para hindi tayo kulog. Ayan. Para siyang pang pang racing. Diba? Front view. Side view. Another side view. And then back view. Ayan. Ito. May lock. May lock siya. Ayan o. Pakinggan nyo. Diba? May lock siya. So, yan. Okay. Magagamit na natin to para sa ating long rides. Okay. Maaga tayong aalis para makapag long rides tayo ng mas matagal-tagal. Diba? At sa labas na lang tayo kakain. Diba? Gano'n eh. So yun, at least nakita nyo na kung ano talaga yung advantage ng modular sa hindi modular helmet. Diba? So yan. So ito yung Zebra A113 Ritchie. At yung kanyang foam ay fit sa akin. Hindi siya magalaw. Yan. Diba? Fit. Hindi siya masyadong kulog. Tama lang. Kasi true to size yung pinili natin. At syempre, sinukat natin, diba? So, yun. So, yun ang modular helmet ng Zebra na ating gagamitin sa ating mga touring at long rides. So, God bless everyone and see you on the road. Okay? Ano yung nita? Tingnan natin. Pero syempre meron silang motto. Diba? Hanapin natin. Ayan. Better than ever. Diba? Yun ang nila. Ayan. Yun nga. Better than ever. So, well, let's go Zebra Nation. God bless everyone. And see you in the next vlog. Don't forget to subscribe and comment kayo sa baba kung ano yung mga bagay na gusto pa ninyo malaman about dito sa Zebra. So, actually, pala to? Intercom ready na, Intercom ready na. Pwede tayong magpalagay kasi yung padding niya ay natatanggal din para malabhan. At intercom ready na rin siya. Ayan, papakita ko sa inyo. So, yun. Intercom ready na rin siya. So, yun. Pwede natin siyang matanggal. Ayan. At malalabhan to. At meron siyang quick emergency release. Ayan. Para sa mga medical expert. Kung sakali man may mangyari sa rider, ito lang. Tatanggalin. Madali lang tong bunot at matatanggal siya. Ayan. So, yun ang quick release. So, isa lang ang medyo ko rito. Ito talagang spoiler na to. Talagang sinadya talaga nilang ganyan. No? So, kaya parang napakaganda. Tapos yung visor niya. Well, wow. Wow na wow. Yan. Diba?
See? For the last loop of this kind of helmet that we have now. Gagamitin natin to for touring. Yeah. Ayan. Huwag kayong mag-alala. Kung abutin ka man ng gabi, dalin mo yung clear. O dalin mo yung clear na reserve. Ito, extra visor niya. At ikabit mo. Sa susunod, pag-aaralan naman natin kung paano magtanggal at magpalit ng visor ng Zebra. Okay? God bless everyone. See you in the next vlog. Very nice. Peace out.